skateboard ramp. Makiboarding tayo kasamang ating kids skateboard champ. Samahan ang ating starstruck traveler na si Christian at tikman ang iba't ibang lasa ng makulay at nakabibighaning binondo. Alamin kung paano maging malusog ang mga ipin ng alaga ninyong aso. Kumonsulta na sa Dentist for Dogs. Of course, ako pa rin po ang inyong lingkod, Lava Joven, na maghahatid sa inyo ng magaganda at nakakaliw na balita this weekend. Di ba ang galing ng stand-up? Pero, I know. Wala pa akong future pagdating sa skateboarding. Pero ikaw ang nakilala kong 14 years old na batang lalaki. Aba! Humahakot ng awards pagdating sa skateboarding. Kaya magpa-practice mo ako, ha? Wow! Sana! Kumpara sa ibang sports dito sa Pinas, ang skateboarding ay bago pa lang. Maraming kabataan ang nahihilig dito. Kabilang na si Edmond Galera. Pero hindi madali ang sport na ito. Delikado kasi ang mga stunts, lalo na kapag lumilipad-lipad ka sa mga rampa. Dahil dito, inihanay na bilang extreme sport ang skateboarding. Itong si Edmond, sa halip na tumambay at manood lang, pinag-aralan niya ang skateboarding noong October last year bilang pampalipas oras. Niyaya lang po kasi ako ng barkada kong maglaro nito. Nainganyo lang po. Sa bawat salya, balyahan at pasir-pasirko, aba, talagang sakit ng katawan ang inabot ni Edmond. Pero sumuko ba ang ating bida? Of course no! Ang pag-aaral ng mga stunts, hindi niya nilubayan. Sa halip, lalo niya itong pinaghusayan. Tulad ng kanyang idol na si Tony Hawk, ang ating Wonder Kid, todo ang practice. Gusto niya kasing maabot ang galing at kasikatan ng kanyang idolo. Mahirap rin po. Talagang magtsatsagaan lang po talaga eh. Kaya naman, hindi katakatakang makaraan pa lang ang ilang buwan nagbibilang na ng awards ang bagets na ito. Kaya nung nakuha niya ang 3rd place sa Asian Extreme Games ng ESPN. Marami kang makikilala. Makarating ka sa iba't ibang lugar. Para yatang na-inspire ako doon Baka naman meron akong hidden talent sa skateboarding. Nasubukan niya. Okay, the final touch. Paano parang kumanda? Oh, galing ko bago style yun Teka! Parang mali yata itong pinagkagagawa ko. Mabuti pa siguro, magpaturo na lang ako dito sa up-and-coming skateboarding master na to. At makalipas ang mahabang practice at ang katarbang sakit ng katawan, mawawala pilpil ko dito, pare! Nakaisang ride din ako, Bago pa magkamali-mali ang buto ko, dapat siguro magtigil na ako sa kalokohang ito. At mabuti pa, itong si Edmond na lang ang panoorin natin sa pagpapakitang gilas niya. Oh, tingnan niyo naman kung gaano siya kagaling! Mag-nose line! Laos kayo dito sa spine shifter. Etong ollie shifty. Kaya nyo? Believe kayo Ako rin Pero para kay Edmond, marami pa siyang gusto at kailangang matutunan. Gusto lang mangyari maging magaling pa po ako. Maging pro. Ganun po. Ang simpleng pampalipas oras, kung bibigyan ng sapat na panahon para sa pagtutsaga at pagpapractice,
tiyak ang galing ay lalabas at lalabas din. Gaya nitong skateboard champ natin. Oo, marami pa nga akong bigas sa kainin para makapaglaro at matutunan tong skateboarding. Pero, para sa'yo, Edmond, galing mo, kid! Naksula ko. Ano? Dentist for dogs? Aba, kakaiba ito at social pa sila dahil meron pa raw silang spa at aromatherapy. Aba, sige nga, patingin nga ang inyong mga pearly white teeth, mga doogies. Bit mo naman. Baka na ng hininga mo. Kailangan na natin sumunta sa dentist. Tama ba ang dinig ko? Pupunta sila sa dentista? Aba, sosyal ang asong ito. May dental check-up pa sila. Eh ano naman kaya ang ginagawa sa mga aso during dental check-up? Ang ginawa natin ay dental prophylaxis o dental scaling. Usually, na-advise namin yan every 3 to 6 months sa mga aso na madalas magkaroon ng dental plaque o dental tartar. No? Di takot ang dog sa dentist. Di rin takot ang dentist sa dogs. Eh, gaano ba kaimportante ang pagpapadentista ng mga dog? There are more than 500 species of bacteria sa bunganga. With this prophylaxis na ginagawa natin at with the use of dental gel o mga dental wash, malilesen yung bacterial activity sa bunganga. Ayan! Malinis na ang mouth ni Holmes at di na bad breath. At dapat every 6 months din ang regular check-up nila sa dentist, ha? Pero di pa dyan natatapos. May iba pa silang services dito na maihahandog sa mga dog. Meet Hands, isang miniature Dachshund na pag-aari ni Wilma Redford. Ang gagawin sa kanya, ear cleaning at nail cutting. Alam niyo bang mas prone sa infection ang may floppy ears na aso kaysa nakatayong tenga? Dahil mas kakaunting hangin ang pumapasok dito. Kaya naman, regular na ipinapacheck up sa doktor si Hans kahit na wala siyang sakit. Ika nga ni Wilma. Dogs, like people, need health checkups, same as you do. Animals are really no different than we are. Tingnan nyo nga naman. Dahil sa sobrang fresh na ang feeling ni Hans, buong pusong paglalambing ang isinusukli niya sa kanyang among si Wilma. Siyempre, hindi patatalo si Sasanti, isang Shih Tzu, ang kanyang drama, aromatic bath. Tingnan nyo nga with the matching scented candle pa, para ka talagang nasa spa. Parang normal na pagpapaligo ang ginagawa dito, but with the use of dog shampoo of course. Ang trick, kuskusin ng maigi hanggang sa ilalim ng balahibo para malinis ng gusto ang katawan ng aso. Ah! Sa sobrang sarap, napaupo na itong si Susanti. Oh! With matching blower pa! Charan! O, diba? Para nagpa-parlor pa siya, mabango at malinis pa. O, ayan! Tapos na ang buto-buto! Kasi they feel good and they look good pa! Mula sa 80,000 na nag-audition para sa American Idol, kahanga-hanga itong si Jasmine Soriano Trias dahil pasok siya sa top 3 ng naturang talent search. Ang 17-year-old contestant ay full-blooded Pinay pero lumaki sa Hawaii. Di pa man tapos ang contest na ito, panalo lang ang magandang dalaga dahil ngayon pa lang may offers na siya para kumanta ng theme song ng isang pelikula at maging star ng kanyang sariling concert. Hindi malayo na isang American Idol ay Pinay pala. Talagang may pagmamalaki natin itong si Jasmine. Nasyal ang kanta ng Pinas ngayong Sabado. Oh, and our destination this Yeah. week, love, is a food trip sa, guess where? Binondo! Hoy! Hoy! Sama ko dyan! I insist, Eva! Let me see. Kailangan sumama ko I dyan. don't know. Okay, fine. Alam mo naman, pag food trip naman, dapat lagi ako kasama dyan, ha? Kaya samahan niyo kami and we will explore the charming and yummy Binondo! Tayo na! Gutom na ako. Tayo na, sabi ko.
love Chinese? Aba, ako rin. So let's go to the best Chinatown dito sa Manila. Ako, si Ate Love, at pagkain Chinese. One whole package of good trip dito sa gandang Pinas. Samlan natin kayo sa gimmick naming dalawa dito sa Binondo. Love! Yeah! Hindi pwede tayo umakyat dyan! Yeah, hindi nga pwede. So ano, gusto mo kumain tayo? Kumain na lang tayo? Sige! Sa Chinese area restaurant? O sige, Chinese food! Yeah! Binondo, ang Chinatown ng Manila, one of the oldest towns here. Chinese arrived around the 9th century AD and have been trading with the Pinoy since. Kasi noong unang panahon, here's where the Chinese passed on the craftsmanship like shoemaking and goldsmith works to Pinoys. Just like Besa Shoe Store. Hanggang ngayon, Besa Shoe Store is still around. And this is one good news for Attila dahil gold jewelers are side by side on Ongpin Street. Let's go for the gold! Natin, baka mo manakaw na to. Takbo na. Natin, tara! May pulis! Ang daming Lucky Charms na kalat dito. All shapes and sizes. Parang gusto na namin bilhin ni Ate Love lahat. Parang tuloy-tuloy ang swerte, di ba? Ha! We did get lucky with our not-so-cheap Lucky Charms. In a small alley as if Buddha himself blessed us. The rare fried siopao showed itself to us dito sa Carvajal Street. Ayaw, may pagkain! Oh, yan! Oo. Love, Oh. dito tayo sa Ching Hoi Foods. King Hoy Oo. Foods? This is where they make yung fried Ano? siopao. Here. Mm. Sarap! Sarap! And syempre, we want people to patronize the fried siopao. Kaya ayun, nagbenta kami bigla ni Ate Love. Tama siopao. Tama Ano na pala? Siopaw! Hindi, fried siopao. Oh, fried siopaw po. So we have to do a sayaw for them. Fried siopaw. Ah! 12 pesos. 12 pesos. Oh, if you buy 3, I'll do a dance for you. Oo. Picture na lang. Yeah! Go, 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 go! So, Our next stop was the delicious Engbi Tin Store. So many sticky, yummy things in here, like ube flavored hopia na exported abroad. Sticky food are given as gifts para daw the family will stick together. Di kami makaalis because we are glued here buying food and soya milk. Wow, we even found a new super gizmo, Pakwan seed opener. Okay, so we overshop. Aminin, hindi kami makapigil sa food trip namin. wow! Miswa soup is thin pancit with sabaw, tame compared to the exotic food that followed. Yeah! Ano po to? Ano po? Sting frog? Ang sarap! Ito yung leg. Sa katunayan, halos lahat gusto ko isaw-saw dito. In today's Ganang Pinas, I learned not to dine in Chinatown if you are in a hurry. Kasi ang mga Chinese, masarap magluto. At saka, may tofu din! Kaso, mainit pa. Namula. Yummy! Always remember, yo yo yo, and always smile. Bilang dito sa bansa kinilala ang malalimang reporting ng GMA7. Aba! Pati ang US International and Video Festival Awards saludo sa atin. Nanalo kasi ang dokumentaryong Sa Pusod ng Iraq ng Silver Screen Award for Politics, Government and Civic category sa 37th Annual Awards Competition sa California, USA. Ipinakita ng ating mga batikang broadcast journalist na sina Mike Enriquez, Howie Severino at Chigi Manikad sa documentary na bagamat bugbog sa gyera ang bansang Iraq, mayaman naman ito sa kultura, mahinahon ang mga mamamayan na kanilang nakilala na taliwas sa imahe ng bansa sa mundo. Taos-puso ang pasasalamat ng GMA. Ang karangalang ito ay karangalan nating mga Pilipino. Ayan! Patapos na naman po ang show! Grabe! Grabe!
don't forget, magsama-sama tayo uli sa Sabado, alas 6 ng umaga. At sana po ang inyong buong linggo ay maging masaya at maliwalas. Yes, and always remember, dito sa Lolite, palaging may good news para sa inyo. Kaya, Smile naman sa everything para Lolite!